Sa Amerika, 2 sa bawat 1,000 mga bata ang itinuturing na hydrocephalic, isang kondisyon kung saan napupuno ng tubig ang utak ng pasyente dahilan para ito lumobo o lumaki. Sa Pilipinas, wala pang eksaktong datos pero mas nagiging common daw ang sakit na ito. Kaya paano nga ba ito maiiwasan at ano ang gamutan sa mga sanggol na may ganitong karamdaman? Para higit na maunawaan yan, kasama natin ngayong umaga si Dr. Lauro San Jose, isang neurosurgeon at volunteer ng Shunt for Life. Good morning, Doc SJ. Yeah, good morning, John. Welcome to Mornings with GMA Original TV. Yeah. Doc, ano nga ba itong kondisyon na hydrocephalus? Okay, ang hydrocephalus ay pag-ipon ng tubig sa loob ng utak ng isang bata. Kaya makikita niyo yung malalaki yung ulo, no? Dahil yun sa pagbabara or pwedeng overproduction ng tubig. Pwedeng cause niyan genetics, infection, trauma, marami ano. Okay, yun po. Leading po sa aking next question, ano ang mga factors bakit ito nakukuha ng isang sanggol? Katulad ng sinabi ko, pwedeng nasa lupa siya ng tiyan, may bara na. Yung daanan ng tubig pwedeng nagsara, kasi dapat yung tubig sa utak natin, dire-diretso yan sa spinal cord. Okay. So pag may nagbarang isang lugar doon, Hindi na makakalabas. Hindi na makakalabas. So, yun ang ginagawa namin, VP shunting, ventriculoperitoneal shunting. Naglalagay kami ng tube sa loob ng utak sa gitna, and then binabypass namin at pinapalabas namin dito sa tiyan. Para maalis yung Para maalis. Oo. Okay. Kung sa heart may bypass, sa utak may bypass surgery. Okay, sige. I-expand natin yung procedure na yan, Doc, later. Pero sabi nyo kasi yung mga factors, pwedeng genes, trauma, infection. Yeah. Doc, for the knowledge of the public lang, ang baby na mayroong hydrocephalus, kapag ipinanganak, hindi pa naman to agad-agad nakikita ba na malaki na agad yung ulo? Or kapag lumalaki na siya, dun din lumalaki yung kanyang ulo? Paano ba yun, Doc? Well, John, to tell you frankly, sa ibang bansa, nasa loob pa lang Ganun na. nakikita na. Yung abnormality. Yung iba, sa ibang lugar, intrauterine, inaayos na nila. Paano yun? Sa loob, inaayos. Sa tiyan pa lang. Tiyan pa lang, oo. Dito sa atin, na mamanifest yan pag yun, medyo lumalaki na yung bata, napapansin ng pediatrician, parang hindi angkop dun sa sukat sa edad ng bata. Okay. Sige, at an early age or stage, bilang isang magulang, paano ko malalaman ba na yung anak ko meron ng hydrocephalus? Bukod doon sa physical features niya, Doc, baka mayroon pa namang mga conditions ni leading bago pa yung paglaki ng kanyang ulo. Delayed development. Yung paglakad o yung mga milestone, no? And then usually very prominent pag bata, lumalaki yung ulo talaga. Tapos yung eyes sunken, sunset ang tinatawag, pababa. Okay. Ganun. Ano yung trauma? Paano yung trauma na factor? Oh, okay. Kasi yung genes, of course, given na yun eh. Pag, let's say, yung bata na bagok, may dinadaanan na subarachnoid space, no? Which is very technical. Konektado yun sa loob, sa gitna. Pag yun nabarahan, magbabara pa rin. So pwede, Doc, sinasabi nyo, pwede, Doc, yung hydrocephalus, pwede pala na lumabas siyang normal, pero may nangyaring aksidente, pwede siyang magkaroon ng hydrocephalus. Correct. Nako, napaka-importante. Talagang pangalagaan yung ulo ng isang bata. Okay, pero anong edad normally, Doc, nakikita na meron na siyang condition na hydrocephalus? Oh, as early as a week, kung sila panganak, nakikita na. Pag regular ang check-up ng bata, makikita yan ng pediatrician niya o yung OB niya, rini-refer na kagad sa amin. And we can operate as early as 1 week or 2 weeks. Okay. May gamutan na pwedeng gawin. Sabi nyo nga, sa tiyan pa lang, pwede nang ma-check at maayos yung condition ni baby. Surgical. Yes, surgical. Ito ngayon, papasok na yung Shunt for Life. Paano ito makakatulong, Doc, sa mga pasyente? Okay. Yung Shunt for Life is an organization which helps yung mga yung privileged children with hydrocephalus. Simula nung year 2000 pa kami. Every February, we do
free VP shunting. Free. Kasi as of now, ang costing ng 1 VP shunting is around 500,000 already. Okay. Doc, what is yung VP shunting? Paano yun? Ventriculo, brain, peritoneal, abdomen. So, we bypass from the brain going to the abdomen. May linalagay kaming tube. It's quite complicated. I would like to invite you during the operation. You can see. Okay. Pero, Doc, rate of survival? Good. Okay. Why? Effective? Yes, why? If you don't operate on these patients, their lifespan is 7 years. 7 years lang, then they're gone. So, ang goal ng foundation, we extend the life. Even 1 day, 1 month, 1 week, mahalaga sa magulang. Oo. Yun ang goal namin. Yes, kasi sinabi nyo nga, patients with this condition, may lifespan pala sila na hinahabol. May hinahabol. Okay, so ano pong message natin na lang, Doc? Kasi for sure marami sa mga nanonood sa atin ngayon na may mga siguro kaanak or anak na ganito yung condition pero hindi nila alam kung saan lalapit. Paano ba sila makakapunta or magkakaroon ng ideya dito? Yes, I'm here in Dagupan every week and in Baguio Monday to Friday. Here I can leave my phone number. Yes, you can. Go ahead, Doc. 0947-874-8980. Ongoing ang screening now. I can only do maybe 10 patients this year because we have limited supplies. So we have 5 already now. With your help, the only criteria is underprivileged. Okay. Yung mga mahirap lang talaga ang gagawin natin. Free lahat. Oh, wow. Everything is free except the shunt. Yes, yes. We'll have to look for a sponsor for the shunt. Okay, okay. Thank you so much, Doc Lauro San Jose. Sana marami pa kayong matulungan. At maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Thank you.